Tapos, itong mga kontra, nako, siyempre nagwawala. Parang mga asong ulol na nagagalit sa Korte Suprema. Hmm. Eh, ano ang problema? Pag kontra sa kanila ang desisyon, mali ang Korte Suprema. Oo. Pag pabor, praises to high heaven sila. Kailangan mo Kaya yan. kayo, tanggapin nyo na. Merong iba dyan, hindi nga abogado, kaya nito Soto, hindi naman Ako po. abogado, nagdudulong-dulungan. Asus Mario, ano ba yan? Opo. Ilagay niyo mga Totoo. sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Naku, yariho dito si Marcos Jr. Hinahanap na ho siya ng sambayan ng Pilipino. Mamaya na ho natin pasadahan yan kay Attorney Salvador Panelo na yan. Unahin na ho muna natin itong kay Sir Jing Paras dito kay Sir Eli Solidar. Na kung saan pinag-usapan ho nila yung mga usapin ngayon sa social media kung kumusta na nga ba ang lagay nitong si Marcos Jr. Marami ho tayo nababasa sa social media na kung saan kung hindi talaga life-threatening yan at maaga nilang na-discover yung diverticulitis na yan, dapat makapunta siya doon sa mga programang dapat niyang daluhin ng personal. Kaso sa mga nakalipas na araw, ang nakikita ho nating nagpupunta, itong si Ralph Recto. Kaya naman, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Diverticulitis ba yan? O colon cancer? Ako, hindi ho natin ninanasa na magkaroon ng kung sino man ng mga sakit na yan dahil napakalubha at napakasakit ho ng mga sakit na yan. Kaya naman kung ano man ang pinagdadaanan na yan itong si Marcos Jr., dapat daanan na niya ng mabilis. Tayo, hindi ho tayo nagnanasa na gusto natin na ika nga yung torch ibigay niya kay BP Sara yung tipong makita niya na papasok sa Malacanang itong si BP Sara. Ngayon kung ayaw niya na talaga, okay lang naman ho, no? Talagang itong si Marcos Jr. Ngayon pa lang, ibigay na niya ang torch dito kay Vice President Sara Duterte. Para hindi na siya mahirapan. Anak ng toko, hirap na dahil sa dahil sa hirap na hirap siyang maging pangulo. Hindi niya kayang maging pangulo. Hindi siya marunong maging pangulo. Ang ika nga nakukompromiso dito sa bayan ng Pilipino, hindi yung kung sino pa man. Sa bayan ng Pilipino ang napeperwisyo diyan sa kapalpakan ng presidente na to. Kaya naman, kung gusto niya nang yumao, wala nang problema yan. Pero kung gusto niya ibigay kay BP Sara, dapat ibigay niya na sa lalong madaling panahon. Pero tayo dito sa PH Update, ika nga, kung ano man ang kapalaran nitong si Marcos Jr., hindi ho natin pipigilan yan. Kung kapalaran niya ma-impeach, nabagok yung mga congressman, nahimasmasan sila na puro kapalpakan ang ginagawa ng presidente na to, bigla ho nilang in-impeach, mainam. Ngayon, na-realize niya na mas importante pala yung health niya kaysa sa pagiging pangulo niya. Yarin lamang ang dami na nilang nanakaw sa pamahalaan, pwede na ho silang magpahinga. Magpahingang habang buhay, magpahingang pansamantala, wala ho tayong pakialam dyan. Ang gusto natin kung maaari, si BP Sara na presidente. Heto, pakinggan natin itong si Sir Elo Siludar at itong si Kong Jing Paras. Muli magandang araw. Ito po ang Iparas kay Paras. Ako pa rin Paras po kay si Eli Paras. Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Parasek. Jing, magandang araw. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw po, mga kababayan. Lalo na yung ating mga kababayan naghirap ngayon, yung kanilang pamilya dahil yung mga kanilang mga kamag-anak ay nasa abroad, lalo na yung sa Macau, sa Hong Kong, sa China, in the light of this conflict between China and the Philippines. Siyempre, nanganganib yung ating mga kababayan. So, we are very sympathetic to the causes of these people na hindi natin malalaman kung ano ang direksyon na tatahakan itong ikangay grandstanding ng mga ibang senadors. Although, sinasabi na daw ng Malacanang, di natin kung si Marcos ba ang nagpapalakad ngayon ng Malacanang, they will not daw advocate for the execution of that persona non grata statement, so to speak, no? Oh, okay. So, ngayon, mga kababayan, abalang-abala or nadi-disturb ang ating mga taong bayan dito sa issue ng kalagayan ni Presidente Marcos Jr.
yung kalubhaan or ano bang tawag natin dyan? Yung kanyang dinaramdam na sakit. Pinapalabas nila na ito lang ay simple lang na daw na diverticulitis. Unang-una, ano ba yung diverticulitis? Ipakita muna natin kung ano yung description ng sakit na ito. Hindi nila masasabi na hindi ito severe. Kasi na-hospital Yes, Ha? At mismo si Pangulo Marcos Sr. inamin niya na talagang, ako nakita ko rin yung sa video, pumayat ho siya, no? Pumayat at Dahil ilang araw din yung gamutan dito dahil sa diverticulitis. pero kayo ba, mga kababayan, naniniwala ba kayo doon sa video na ang kakausapin ni President Marcos, yung minor employee na hindi pa pinagkatiwalaan ng mga tao, yung si Lucaret Castro? Kasi kung ako magpapakita sa taong bayan, kung may katotohanan yung ako ay gumaling na, I will, the first one to know is my primus inter pares, who is the executive secretary. Bakit doon sa underling ko magpapakita? So, maraming nagsasabi ngayon na baka AI lang yon o kaya dinugtong lang yung picture ni Claire Castro na nagsasalita at saka picture ni Marcos. So, wala pa talagang kasiguraduhan until makita natin si Marcos in a platform, in a forum where he will address the nation. Di ba? Ito bang diverticulitis is a serious disease? Nasaan yung ano natin, Tapero? Pero ngayon na Sec Jing, binabanggit na Malacanang na kasi 'di ba hinihili na maglabas ng medical bulletin ang Malacanang, pero sabi kasi nasa Constitution kung seryoso lang. Na obligado ang presidente na siya mismo or through the executive secretary or through the cabinet assembled na yung kanyang state of health must be divulged to the public. Hindi yung kay Claire Castro. Sino ba itong Lucaret Castro na ito na siya ang magbubulgar? Hindi, she's not even one of those mentioned in the Constitution. Ito, base sa Section 12 of the Constitution, obligado si Marcos dito. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security, in foreign relations, and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the President during the illness. So, ito ay mandato sa Konstitusyon that the cabinet in charge of security and the one that is in charge of foreign relation. So, this means the Secretary of National Defense. NSA. National Security. National Security. Si Anyo yan, si Anyo. Anyo, si DFA Secretary, because foreign relation, and the Chief of Staff of the Armed Forces. Si Browner. Si Browner. Kailangan nilang inspeksyonin. Pupunta sila sa ospital. Titingnan nila o kaya kalampagin nila si Marcos doon sa kanyang bed. Kung talaga bang tunay na nagdadaldalan sila nitong si Lucaret. May paakbay-akbay pa si Marcos, tinatsansingan pa si Lucaret Castro. Ikaw naman, kung ito naman si Kong Jing Paras, kina-chancing. Ang dami mong pwedeng tignan. Ang dami mong pwedeng makita. Anak lang to ko yung pag-chancing pa ni Marcos Jr. Pambihira, Hindi mo man lamang napansin yung pagiging Lucaret ni Auntie Claire. Yung pagiging haliparot niya, baka nakakausap niya yan si Marcos Jr. Pambihira ka na. Paring Eli, ano masabi mo? Isaligang batas ito. He is obligated. So, mandatory. Mandatory because Responsibility nila. diverticulitis
it becomes a serious illness when it entails hospitalization. And true enough, inamin niya na na-hospital siya. Oh. So, yan. Ngayon, there is also a provision that whenever the cabinet by majority feels na the president is incapacitated to run the affairs of government, they shall report to the Senate President and the House of Representatives Speaker, and immediately there will be a takeover of the Vice President to run the affairs of government. So ito ay binabiolate ni Marcos. Hindi niya pinapalaganap itong provision ng ating saligang batas. And there are stories, pare, because hindi sila binibigay yung bulletin ng health ng Pangulo. Ang daming mga nag-i-speculate ngayon. Yan. In fact, kagabi lamang, nasa Cebu po ako, may mga tao doon na who claim to have access to a doctor in the hospital where he is confined. Sinasabi, malubha daw ang sakit ni Marcos Jr. Cancer of the colon. Nako! Matindi yan. Terminal yan. Hindi tayo naniniwala, pero pinag-usap-usapan ito. And this is creating danger to our country. Because if the president is incapacitated, he fails to run the country in a situation where our country is suffering so much from corruption, from economic disaster, from so much inflation, and the dollar's relationship to the peso is so valuable. Will have a reverberating effect on our export and import. Napakatindi yung requirement ng ating saligang batas na hindi tinutupad ni Marcos, paring Eli. Pero pinakamainam siguro, binabanggit mo, Secretary, na marami ang nag-speculate na kung ano-ano, na malubha o hindi, malubha. Ang pinakamainam siguro, para malinis na yan, maglabas ng medical bulletin Yes. na galing sa kanyang mga doktor na ito ang tunay na kalagayan ng Pangulo. At hindi lang yan bulletin. Yung requirement sa Section 12 na the Security Cabinet Secretary, the Department of Foreign Affairs for Foreign Relations, and the Chief of Staff of the Armed Forces. Para hindi lang manggagaling sa doktor, kasi baka mamaya sabihin ni Marcos, mga doktor kayo, binabayaran ko kayo, huwag kayong So, kailangan lalo na dito sa ating Secretary Anyo. So, para sa impeachment yan, Sec. Kailangan verified yung medical Verified. Verified yung medical. Hindi medical yung, bulletin. Hindi yung sabi-sabi lang. At ang magsasabi yung sinungaling na fake news parati, yung si Lucaret Castro. Sino maniniwala niyo na tunay yung pag-uusap nila ni Marcos? Baka AI lang yun. Or dinugtong lang yung dating sinabi ni Marcos in a previous statement at ginawan lang ng dialogue, gumawa lang ng dialogue si Claire para idugtong yung video na yan. These are all possibilities. Until such time that we have a certification from the Secretary of the Department of Foreign Affairs, the National Security Advisor, and the Chief of Staff of the Armed Forces. All of them to execute a sworn statement that they have truly, they have seen truly the real state of the President's health. Ayun. So, kinumpirma nga ni Executive Secretary Ralph Recto na talagang kapansin-pansin na namayat. Nangayayat ang Pangulo at kasunod ka kasi. Pero ang sabi niya, ano lang daw sabaw lang daw po ang kinakain ng Pangulo. May higpit ng diet Sabaw, lalong pang, so anong sakit? Bakit nangayayat?
Pero sabi, diverticulitis ba or colon cancer ang sakit? Nako. kasi sabi po, Na terminal na ang Lagay. ano niyan. Kasi pagka colon cancer ka, ipakita mo sa taong bayan kung anong level, anong degree. Ha? Second, ano ba yan? Third na ba? Third, ano bang tawag niyan? Yung Stage. third stage ka na ba sa cancer mo, Marcos? Or fourth stage ka na? Sa sobrang sama ng ugali nitong si Marcos Jr., yung mga kababayan natin, yung tipong hindi naman siya pinapanalangin, di ba? Hindi naman siya pinapanalangin. Pero yung mga kababayan nun natin, kung sila tatanungin, gusto na ho nilang mapalitan na talaga itong si Marcos Jr. Sa totoo lang gusto na ng mga kababayan natin na mapalitan na talaga itong si Marcos Jr. There are countries in danger. What if there will be, lalo na ngayon, there is a conflict with China. O kung magkaroon tayo ng severe conflict at magkaroon ng hindi natin inaasahang mga mangyayari, are you capable of running the state of affair in a state of war or a state of calamitous situation in our country? pero yan, yung mga ganyan, yung mga speculation na hindi maiwasan hanggat hindi naglalabas ng talagang That will miracle continue. bulletin. What if may katotohanan yung mga dinadaldal na speculation? Pero sabi ng Malacanang ay sa kabila ng pamamayat, iginit po nila na maayos daw po ang kalagayan ni Pangulong Marcos Jr. at hindi raw life-threatening yung kanyang sakit. At patuloy umanong gumaganap sa tungkulin. Paano natin ang masasabing Pangulo. hindi life-threatening kung colon cancer yung sakit? Kasi sa colon itong diverticulitis kung butas-butas na yung mga portion ng colon mo. Tapos maski magamot ka, kung cancer yan, nag-metastasize na sa ibang portion ng body mo. Hindi natin alam, di ba? Paring Eli. So, we are demanding, being one of the creation of God in this country. Tulad mo, creation ka ng Diyos na magiging citizen ka ng Pilipino. May karapatan tayo sa saligang batas. Kaya nga nilagay doon sa Section 12 na kung maluba ang sakit ng Pangulo ay kailangan i-divulge mo sa publiko. Tulad ng tatay niya noon na sinasabi may sepsis, may anong mga sakit yun sa kidney. Nag-kidney transplant. Maluba yun. Pero yung tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., nagpalabas pa ng nagbabarbil pa, nagpapalaki pa ng katawan. Ito payat So, paano tayo maniniwala na hindi maluba ang sakit? Pumayat. Yung mukha niya, lumalim yung mga So, that's a sign of a very serious illness, Mr. Marcos Jr. Di ba? Paring Eli? Yan sabi, pero sabaw lang kasi daw kinakain Sabaw. Tatlong Anong araw sabaw? na. Sabaw, So, soft diet siya. soft diet. Lalong papayat yan kung soft diet. Pero okay, sa ibang issue naman sa Jing, yung nangyari sa Cebu. Ayun na nga mga kababayan, lipat na ho tayo dito kay Atty. Salvador Panelo. Gang! Ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? Bago ako pumunta dyan, ibalik natin yung issue kanina Okay. para mas klaro. Alam po ninyo, gaya ng hindi, gaya ng sinasabi ng analyst, nag-aangalist na kailangan daw mas bawasan ang kapangyarihan ng presidente. Dapat nga ako dagdagan. That is why I have been advocating for a revolutionary government where only one person will be the ruler. Bakit kanyo? Kung maniniwala tayo sa mga lumabas sa investigasyon dyan sa flood control projects, kung maniniwala tayo sa pag-amin ng mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects, ang ibig kong sabihin, yung mga miyembro ng Kongreso
sa Senado man o sa Kamara de Representante na siyang isang sangay ng gobyerno na dapat ay maglingkod at bigyan ng proteksyon ng bayan, siya ang nangunguna sa pagsira, pagyura sa demokratikong institusyon. Kaya, tanggalin na natin yan. Mas mabuti na ang isang tao ang mamuno, baguhin ang sistema pampolitika, saka tayo bumalik sa dati na may kongreso, matapos mong maayos muna. Paano mong gagawin mo? Ang presidente, matapos ang pagdideklara ng isang revolutionaryong gobyerno, at ito naman po'y batay sa konstitusyon, ha? Sinasabi ng mga karamihan abogado, teka, unconstitutional yata yan, walang basis. Meron ng basis. Ang basis palagi is the job of the president and the government he heads is to serve and to protect. Ha? Kanina, nabasa ko sa dyaryo, sabi ni BBM, I'm still running the government. Alam niyo reaction ko agad, ha? In the first place, what government are you referring to? I cannot see a government functioning. So, you're not only running, you're running an existent government. Kasi the government must respond to the needs of the people that was created precisely to serve and to protect. When the government fails, then it is your duty as head of government and head of state na gumawa ka ng paraan. Anong gagawin mo? Sino ba ang dahilan ng kalagayan natin ngayon? Lumalabas ang Kongreso, abolish mo yan. Ano pa? Bakit tayo merong mga ganitong opisyales na nahalal? Kasi nga, dahil sa lack of formal education ng mga elektorado, ng marami sa ating mga kababayan. Hindi ang gawin mo, yung 30 trillion mo na budget, ang kalahati nun, gastos mo lahat sa edukasyon, lahat, papag-aralin mo, libre lahat. Libre eskwela, libre libro, libre transportasyon, para maging matatalino ang mga elektorado at hindi maihalal yung mga idiots, mga clowns, mga magnanakaw. Ano pa? Kagaya ni Marcos, no, Ito Attorney? pong kongreso ang nagiging hadlang sa pagpapatakbo ng isang presidenteng matino. So, kailangan natin ng isa talagang revolutionaryong gobyerno para ayusin natin. Ang kultura kasi natin, kailangan mo isang strong arm president. Talagang mga pasaway tayo eh. Pero tingnan nyo, nung panahon ni Presidente, medyo tumino. Nung panahon din ng Marcos Sr., nung magdeklara siya ng batas militar, o hindi ba tumino rin for a while, ganun talaga ang ugali ng Pilipino eh. Kaya kailangan mo ganon. Hindi mo papahinain ang kapangyarihan, papalakasin mo pa. Tatanggalin mo yung mga hadlang sa kanyang pagpapatupad ng batas dito sa ating bansa. Now, puntahan na natin yung talaga kalusugan naman nitong si Presidente Marcos Jr. React ng react ang Malacanang dahil na may kumakalat na medical report kung saan inilalahad doon yung sakit niya. At syempre, yung sakit na nakalagay doon, hindi ordinary sakit. Marami sakit eh. Malala ang sakit. Tapos, tinatangis na. Sabi niya, mga fake news. Sino ba lumika ng fake news? Kayo! Bakit? Bakit kayo ang lumika ng fake news? Hindi nyo inilalabas ang medical bulletins ng presidente nung yan ay dinala sa ospital. Sabi natin eh. Ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan na malaman kung ano ang kalagayan ng presidente ng bansa. Itinatago ninyo eh. So, anong gagawin ng mga iba? Ayan. Either nakakuha sila ng medical report doon na inilalabas nila, na tinatanggi nyo, o kaya naman sa pamamagitan ng chismis. Kasi alam nyo, yung mga doktor, sila rin, nagkikwento-kwentuhan sa isa't isa yan. Dinala mo ang presidente, di siyempre, alam mo, si presidente, ganito. Sa findings namin, ganyan. Yan pag kwento mo sa isang doktor,
Ganyan ang ano ganyan ang naturalesa. Kahit na hindi mo intensyon na magkalat, magkikwento ka sa asawa mo, sa anak mo, sa kaibigan mo. O di ito, ganun din ang mangyayari. Magkikwento hanggang, ayan, kumalat na. Ano ang solusyon? Simple-simple lang ang solusyon. Kung ano yung medical findings, ilabas nyo sa bansa. Hmm. Para kung maluba ang kalagayan, ang sambay ng Pilipino, yung mga gusto sa inyo, ay magdasal, manalangin. At yung mga ayaw naman, manahimik na muna kayo. Dahil pagdating sa kalusugan ng isang tao, mali naman yung ipagdarasal natin na mamatay na. Hindi po ba? Kailangan Correct. palusugin mo para panagutin mo kung ano man ano man ang mga ginawa niyang kamalian, mga pagwalabag sa saligang batas, ang pag-aapi at ang pagbibinggansa ay panagutan niya. Pero kailangan malusog ka. Dahil kung masakit ka, mamamatay ka, hindi ka mananagot, useless din. So, Useless. yan ang gawin ninyo. Ilabas nyo. So, ang hamon sa inyo, ilabas nyo medical bulletin para hindi na kayo deny dito, deny to the Deny- death, correct, tanggi ng correct. tanggi. Tama Hindi nyo yan, naman Atty. sinasabi kung Panelo. anong kalagayan eh. Yung tunay. Kung ano yung medical findings ng St. Luke's, ilabas nyo. Tapos Correct. ang usapan. Ayan. Ang dali lang ho eh. Ilabas yung medical bulletin. Pagsalitain yung doktor niya, o mga kababayan, huwag ho kayong mag-alala. Nasa mabuting lagay ang ating bangag na presidente. Kahit bangag yan, inaalagaan namin siya na maayos. Ito yung resulta ng diverticulitis niya, okay naman. Maagang na-discover, kaya ngayon napakabilis marisolba ng mga doktor, mga kasama ko. Yung mga gamot tumatalab sa malalong madaling panahon, tataba na ulit ang ating presidenteng mga ganun. Anak ng toka, gusto ni Auntie Claire ako na magbigay ng medical bulletin. Game mo. Maraming salamat, Atty. Sal. Boss at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Yan po, Atty. Ano po masabi ninyo sa ulat na ito? Ay, hindi na tayo nagtataka sa naging desisyon. Kung matatanda mo sa programa natin, sinabi na natin yan. Malabo na yung ma-reverse kasi unanimous eh. Unanimous. Biro mo, ilan sila? 13. 13 dahil yung isa ay mag-participate. Hindi ko naman maintindihan ba ayaw siya mag-participate. Yung isa naman palagi naglilibo Babses. Hindi ko rin maintindihan. Bakit puro takot na mag-participate? Kailangan kung ano yung opinion nyo, labas nyo kahit anong magiging kalagayan after the decision by you. Yung 13, talagang ganun pa rin ang decision nila. Tapos, itong mga kontra, lako, siyempre, nagwawala. Parang mga asong ulol na nagagalit sa Korte Suprema. Ano ang problema? Pag kontra sa kanila ang desisyon, mali ang Korte Suprema. Oo. Pag pabor, praises to high heaven sila. Alam po ninyo, ang Korte Suprema ay may kapangyarihan. At tama na binigay sila ng kapangyarihan na i-resolve ang anumang kontrobersya o yung hindi pagkakaunawaan ng mga samangay ng gobyerno o ng gobyerno at isang mamamayan o ng mga korporasyon laban sa korporasyon at mamamayan laban sa mamayan o mamamayan laban sa gobyerno. Yan. Kasi kung walang magbibigay ng hatol sa mga away na ganito, magulo tayo, may chaos, chaotic tayo. Kaya dapat talaga ang Korte Suprema tama ang inilagay ng mga framers, ng mga gumuhit ng konstitusyon. Kailangan may referee kung sa basketball. Malaman mo kung anong tama, mali. Hindi yung binigyan na nga ng kapangyarihan, pag ayaw nila, hindi akma sa kanilang kaisipan. Nako, mali, overreach, intrusion. Ang katotohanan yan, politika, namumulitika kayo. Hindi nyo matanggap ang desisyon. Kasi, ang political thinking nyo, ideology nyo, pabor kayo na yurakan ang dangal at sirain ang mga Duterte, lalong-lalo na yung mag-ama.
Yan ang agenda nyo. Kaya lahat ng tama para sa kanila, mali para sa inyo. Yan ang katotohanan dyan. You cannot go beyond your political leanings. Hindi nyo malaktawan. Kaya kayo nagiging bias, hindi fair ang inyong mga opinion sa isang bagay. Kailangan, kahit anuman ang ideolohiya nyo, anuman ang politika nyo, meron tayong tinatawag na rule. Hindi lang rule of law. Sabi nga ni Justice Leonen, rule of just law. Ang pamamaraan ng isang makatarungang batas. Hindi lang pamamaraan ng batas, kung hindi pamamaraan, rule, ng just law o makatarungang batas. Kailangan meron tayong ganyan. Kailangan Kaya yan. kayo, tanggapin nyo na. Merong iba dyan, hindi nga abogado, kaya nito Soto, hindi naman abogado, nagdudunong-dunungan. Asus Mario, ano ba yan? Opo. Ilagay niyo Toto. mga sarili niyo sa dapat yung kalalagyan. Huwag niyo, do not expose your ignorance. Ha? Do not, Hindi, porket tumanda na lang sa Senado, akala niya pagka sinabi niya, tama na. Pagka pumanat siya, tama na. Yan ang mindset nitong si Soto. Kahit si Ping, ganyan siya. Nagtandaan na lang sa Senado, pagka nagsalita sila, gusto nila, sila kagad pinapaniwalaan. Nakakatawa ka, hindi lang ma-impeach si VP Sara, tiyatsa na kagad tayo. not litter the Kapal na mukha, atmosphere. no? Your legal ignorance. Yung mga katangahan nyo. Pwede po ba tumigil na kayo? Nakakasuffocate. Pag bigay kayo ng bigay ng opinion, wala kayong karapatan magbigay ng opinion. Batas ang pinag-uusapan. Hindi ka naman abogado. Salita ka ng salita. Yun ang mga kontra, yung mga dilaw. At saka kung sino pa, mga kontra. Nako, ang buti pa si Soto, hindi abogado. Kasi nga, kahit na abogado yung nagtatanggol sa kanya, bias din kasi. Hindi sila makalaktaw sa kanilang mga politikang pananaw na kontra sa mga Duterte. Iyan ho ang problema. Kaya natatawa na lang ako sa mga ito. I'm really amused by the reaction. Ito namang pati yung mga ibang justice tanggapin nyo na. Kayo dati na kayong nakaupo noon. Ha? Nakaupo na kayo noon Nung nakaupo kayo, pag nagbigay kayo ng desisyon na kinokontra kayo, hindi ba nagre-react din kayo? Kami ang nakaupo rito. Sundin nyo kami kasi kami binigay ng kapangyarihan. Ngayon nagretiro na kayo at hindi ayos sa politika ninyo, sa kaisipan nyo, kahit na hindi politika, may complaining kayo, sila mga nakaupo. Tanggapin nyo na, retired na kayo wala na kayo. Tapos na. Tapos na ang inyong panunungkulan. Correct. Sila Wala naman. na kayong kapangyarihan. Meron pa kayong tinig o boses, pero wag niyong ipagpilitan. Unanimous na nga Correct. Alam mo, natatawa na lang sa mga... Yes. Anyway, sige, Carl. Susunod na topic tayo. Malagay ko, Ayun na nga mga kababayan, natawa ko itong si Atty. Salvador Panelo sa pagiging ignorante o sa pagiging sa bagay, hindi naman ignorante, pinapairal lang yung pagkamangmang dahil nga naman hindi bumabati sa kanilang mga desisyon na lumalabas. So Luis, maraming salamat ho. Mahalin natin Pilipinas. Saludo, Atty. Salvador Panelo. Galing talaga. Kahit kailan. Saludo.